Hiniling na ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol ang paglalabas ng Red Notice laban kay Harry Roque. Kaugnay po yan ng kinaharap niyang reklamong qualified human trafficking sa Pogo Scam Hub. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cato. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na humiling na ng Red Notice ang Pilipinas sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang Red Notice ay international alert na ipinadadala sa mga bansa para hanapin at arestuhin ang isang tao. Kabilang daw sa mga batayan sa hiling ang pagkakasangkot umano ni Roque sa Pogo Hub scam na Lucky South 99 sa Pampanga. Dalawa ang basis po natin for requesting an international arrest warrant, a Red Notice. Yung warrant of arrest na inisyu sa kanya para doon sa isinampa naming qualified trafficking in persons charge based on the Porac Pampanga raid. Pangalawa po, arrest warrant ng Manila RTC para doon sa kasong isinampa ng NBI for inciting to sedition. Sapagkat di ho ba siya ay naglabas ng deepfake video sa mga maisog rally. Pero aminado ang PAOK na posibleng matagalan ang pagkuha ng Red Notice dahil kailangan munang maresolba ang kanyang hiling na political asylum sa International Criminal Court sa the Netherlands. Giit kasi ni Roque, political persecution umano ang ginagawa sa kanya ng pamahalaan. Una nang iniulat ng Justice Department na tinanggihan ng ICC ang naturang request pero pinabulaanan ito ni Roque. Yellow notice pa lamang po ang meron kay Ginoong Roque. Basically, it only informs the requesting party of his locations, movements. I am not particularly privy to the discussions on how the Interpol in France will release the Red Notice in relation to Mr. Roque. Pero I guess, I could hazard a guess by saying na siguro they have to, his asylum petition will have to be resolved first. Samantala, nakuha na raw ng gobyerno ang mga Interpol Red Notice laban sa dalawa pang sangkot sa pagpapatakbo ng kontrobersyal na Lucky South 99 na sina Catherine Cassandra Diong at Ronelyn Baterna. Sa Lunes, makikipag-ugnayan na raw ang PAOK sa kanilang foreign counterparts para formal na matransmit at mapatupad ang mga Red Notice. Huling namataan si Ong sa Japan noon pang Enero. We are highly confident yung dalawang babaeng ito ay magkasama at this point. Ay kung anumang leads ang meron ng ating mga foreign counterparts sa kinaroroonan nitong dalawang babaeng ito, mahuhuli ho natin sa lalong madaling panahon. Mapapapanagot natin tulad nung ginawa nating pagpapapanagot kay Alice Leal Guo. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para po sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.